syempre, hindi na po natin patatagalin. Tawagin na po natin para makapagbigay ng mensahe. Ang mahusay na Mayor! Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Punong-puno ng energy dito sa Bambang, ano? May dala pang fans club si Caprodel. Nasaan po yung mga fans club ni Caprodel? Kap, maraming salamat. Alam niyo yung kapitan po ninyo, medyo mahihain lang po yan, pero masipag po talaga. Katunayan, ako araw-araw ako bukod sa Auckland Kaayusan, araw-araw din po ako nag-iikot sa Pasig. At sa ilang taon ko na pong nag-iikot, first time po, ilang taon na rin, 10 taon na rin po ako nag-iikot na almost everyday. At first time po na may naabutan akong kapitan na kung saan-saan ko lang nakakita. Yan si Caprodel, madaling hanapin na kapitan. Yan ang ating pamahalaang Luzon, pamahalaang barangay, at siyempre, lahat po ng samahan, mga HOA, iba pang mga grupo na represented ngayong hapon na ito. Alam niyo, naghanda po ako ng mensahe, kaso tinitingnan ko po yung mensahe ko pang 3 oras, kaya sabi ko, hindi ko na babasahin. I-share ko na lang po, 5 minutes na lang po, imbis na 3 oras. Marami pa naman tayong pagkakataon para magkwentuhan, ano? At may isang pakiusap lang po ako sa inyo. Kasi nung isang linggo, o last week, hindi ko maalala kailan, mga last week, may nag-text sa akin. Sabi sa akin, Mayor, congratulations! Sabi ko, bakit congratulations? Ano ba nangyari? May nakuha ba akong award? Parang wala naman. Ano ba nangyari? Nag-graduate ba ako? Parang matagal na yun. So, tinanong ko, bakit po? Ano pong nangyari? Bakit congrats? Sabi, napanood ko sa YouTube, kinasal ka na daw. Sabi ko, hindi po totoo. Hindi po totoo. Kaya, iniayat ko po ang bawat isa, ano, yung fake news na yun siguro, nakakatawa lang. Mali pa rin, kasi hindi totoo. Dapat hindi kinakalat pag hindi totoo, di ba? Yun, medyo nakakatawa lang. Pero meron din kasing fake news na hindi nakakatawa. Meron din pong fake news na talagang siguro dahil sa politika, o ano man, hindi ko alam kung ano mga intention nila, hindi ko alam kung anong nasa puso, nasa isip nila. Basta nakikita natin, minsan may mga lumalabas na fake news na alam naman po natin kung saan ang gagaling. Katunayan, yung makikita, diba, minsan may mga vlogger cover sa atin. Yung iba, kaalasan, pero ito mga, sila po pwede magsabi, mga independent yung mga yan. Pwedeng mag-cover yan kahit kanino, pero pag tinignan nyo yung mga page nila, kahit minsan sa PIO, minsan napapasukan po sila at yung PIO natin ng mga, sabihin na natin ng diretso, mga troll, mga hindi totoong tao, o minsan totoong tao pero bayad. Di ba? Alam po natin yan. At nung konsehal ako, at lalo na nung nalaman ng iba na tatakbo ko mayor, marami pong lumapit sa akin ng mga grupo na nag-aalok ng kung ano-ano. Nagbibigay, may package po kami na ganito, Konsi. Konsehal pa lang po ako noon. May package kami na ganito, Konsi. Sa halagang 1 million pesos, ganito yung bilang ng number of like sa Facebook, ganito yung bilang ng comment na ibibigay sa mga page nyo, at ganito yung pwedeng pag kami mensahe. Pero syempre, hindi natin pinatulan yung gano'n kasi labag yun sa prinsipyo natin. Pero maaaring hindi siya labag sa prinsipyo ng ibang tao. Kaya ang hinihiling ko po sa ating lahat ay maging maingat lang po tayo. Maging mapanuri tayo, lalo na pag sa Facebook, kahit minsan nababasa kung saan-saan, maging maingat lang po tayo. Dahil tayo po sa ating lokal na pamahalaan ngayon, binuksan po natin ang ating pamahalaan para makita yung magandang ginagawa. Pero pati yung kakulangan, hindi po natin inatago. Yan po ang kagandahan po sa ginagawa natin. Binuksan natin, transparent po tayo. May magandang nangyayari, pwede tayo mapuri. May pagkukulang, pwede tayo punahin. Hindi po tayo nagtatago, hindi po natin pinagtatakpan. Minsan sa akin pa nga nanggagaling, sa akin yung pa nga nalalaman pag may pagkukulang ang ating pamahalaan. Hindi tayo takot sa ganun. In fact, sa totoo ko, ako mismo nag-i-encourage. Kasi ako po, nung hindi pa ako politiko, galing din ako sa civil society group, galing din ako sa hanay ng NGO. Kaya talagang paniniwala ko, dapat ang taong bayan, ang mamamayan, bukas ang pamahalaan sa atin. Na pag may feedback tayo, maganda man o hindi, bukas tayo. Pero magkakaproblema lang tayo pag
na haluan ng kasinungalingan. Okay lang yung pagpuna, okay lang yung kritisismo, pero pag nahaluan na ng kasinungalingan, hindi totoong mga balita, yun po problema. Kasi nagiging nalilito yung ibang tao, aminin natin, minsan may nadadala po talaga sa ganyan. Minsan, ang hirap makita kung ano ba yung totoo sa hindi. Kaya yun lang po, kahit po ang bawat isa na maging maingat at mapanuri. At sana po, kung maaari po, pag may nakita tayo na alam naman natin, hindi totoo, huwag na natin ikalat at i-correct natin kung kaya po natin. Yun lang naman po, nabanggit ko lang kasi talagang siguro nasa panahon po yan. Kung yung chismis ay tungkol lang sa kinasal ako o girlfriend, wala namang problema. Hayaan ko na yun. Pero minsan kasi nakakasama o nakakagulo ng isip ng tao. Pero alam nyo, sinasabi ko lang yan dahil syempre kailangan natin laging pinapaalala yan. Hindi lang naman sa Pasig problema yan, sa totoo lang. Nakikita naman natin sa buong Pilipinas talagang laganap yung ganyang klaseng sistema. Pero ako po, talagang sa experience ko, sa karanasan ko po, dito sa lungsod ng Pasig, ang mga mamamayang Pasigero, matatalino eh. Alam po nila, pag nakita nila na hindi, ano lang yan, lumitikan lang yan, hindi totoo yan. Mapaano tayo, mapanuri ang mga Pasigero. Kaya hindi naman tayo nag-aalala sa ganun. Sana patuloy po ninyong suportahan ang inyong lokal na pamahalaan, hindi para sa akin, hindi para kay Kong Roman o kay Vice Dodo, kundi po para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating lungsod. Tuloy-tuloy lang po tayo. At bago ko po makakalimutan, siyempre papasalamatan ko din ng ating City Council dahil lahat po ng ginagawa ko ay sa tulong kaakibat po natin ang ating sangguniang panlungsod sa Paula ni Vice Dodo. Mga Konsi, maraming salamat po sa inyo. At siyempre, kay Kong Roman, di ba? Kung hindi sa tulong ni Kong Roman, marami tayong hindi magagawa. Pati yung bagong gawang multi-purpose, yung sa Alfonso, talagang si Kong Roman po, ang dahilan bakit po marami rin tayong nagagawang mga ganyan dito sa lungsod ng Pasig. Missionary, paabot na lang kay Kong, pasasalamat po namin. At bilang panghuli, nakakalimutan pa po ako. Yung mga sino po dito galing sa HOA, mga HOA po. Halos siguro more than half galing sa HOA po. Baka sa HOA po ninyo, o baka sa mga katabi po, o mga kapitbahay po ninyo, baka may mga area pa po tayo na may mga request na drainage. Kung hindi pa po napagawa o hindi pa po naisalang, ibig sabihin, malapit ng gawin, o may kontrata na, o kaya nagsisimula na, kasi sa buong Pasig, halos lahat talagang napapagawa na. Kung hindi pa po napapagawa sa inyo, ibig lang po sabihin nun, may problema pa po sa lupa, hindi pa na-turn over sa city government. Yan lang talaga yung number one na dahilan. So makipag-ugnayan tayo sa Land Management Office para mapaayos na po natin, para magawa na po natin. At hindi na rin po bayaran yung pamilya pag na-turn over na siya sa city. Patulong na lang po doon na para po yung mga area identify po natin ay pag-ugnayan tayo sa panapangalan. Thank you, Dr. Del. Thank you sa mga HOA po natin. Hindi po, yung natitirang 2 hours and 55 minutes sa mensahe ko sa susunod na lang po. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Thank you po. Pakinggan din natin ang mensahe ni Mayor Vico Soto na nabanggit niya nga na ang daming mga troll na mga nagko-comment sa mga Facebook namin. Kaya naman ay totoo, at talagang hindi. Kung susuriin natin maigi, hindi natin talaga alam kung sino o taga saan yon mga taong mga nakikita natin nagko-comment. Again, thank you very much po sa pag-over dito at makita po natin na talaga po ginagawa ng pamahalaan lungsod ng Pasig lahat para mabigay po yung mga request. Ngayon po, nasa Bambang kami. Kanina pong umaga, dalawang barangay na rin po, Bambang and Bagong Ilog and Pineda po yung napuntahan. At sa District 2, halos tapos na po lahat ng mga barangay. So, yun lang naman po. Paulit-ulit namin sinasabi, alam naman, matagal na po yung request nito, may nagkaroon po delay. Pero kagandahan, ulitin ko lang, emphasis ko, mayroon man delay. Pero ang importante po, dinaan po sa tamang proseso, sa tamang procurement process, at makakasiguro po kayo, yun lang po lagi pinagdidiinan ni Mayor, wala pong korupsyon na nangyayari sa pagbili dito mga gamit na to. So, yun lang naman po, at patuloy po namin yan na
babantayan siyempre bilang po miyembro po ng konseho. So yun po, thank you very much lalo na si kay Kuya Rolly. Namiss ko to si Kuya Rolly. Kasi may tanong lang kami sa iyo, no? Atong kaugnay dun sa sinabi ni Mayor Vico Soto kanina na maraming troll, ano naman? Ay nako, alam mo yung troll tsaka yung mga bashers, ako lalo noong 2022 nasanay na ako dyan. No? Sabi ko nga, lagi ko binabanggit ito, may pamantayan tayo sa buhay. Sabi ng lola ko, no, lagi kong pinopromote to, binabanggit to, no, nung naalala ko, ito pamantayan ko sa buhay. Gawin mo lang yung tama at di ka magkakamali. No? At kahit meron pong mga trolls, saka dapat hindi binabanggit. Alam natin, minsan po nakakasakit, sabi nga ni Mayor Vico, maging mapanuri na lang tayo. No? Alam naman natin kung ano yung totoo, yung business at hindi. No? Pero alam niyo po, wala po tayong gusto lang natin pala. Nalulungkot nga po ako sa mga gumagawa niyan. Kasi kung meron man na kumikita ka dahil dyan sa panganyang pamamaraan ng bagay, no? Nakakalungkot ang pinapakain mo sa pamilya mo hindi galing sa tama. No? Wala po yung pinagkaiba sa ang pinapakain mo ay galing sa nakaw. No, so ang ginagawa mo para po makapaniran ng tao sana po kawawa naman din yung No? So alam ko naman sa mga trolls at mga minsan yan lang siguro ang alam nilang hanap buhay. Pero alam ko darating din po ang panahon. Babawi yung mga trolls na yan. Babawi yung mga mga fake accounts na yan at gagamitin nila yung kahusayan nila dun sa pagpapalaganap ng social media sa kabutihan. Wala pong pinagkaiba yun Same same lang din na matatanggap. Pero pili sana sila yung sa mga magaganda. At yun na lang po ang tanging chance natin. No? Sabi ko nga, nakakalungkot ang buhay para nasa social media ng buhay natin. No? Pero eventually, at tulad dito mga magigiting natin, bagiting ko na, yung Bravo News, yung Pasig News Update, itong vlog ng Pasig, yung iNews, syempre, kapag po yan, ginamit po natin sa tama. No? Kayo tuloy-tuloy. Kayo po ay magiging pakinabang sa bayan. Kaya saludo po sa lahat ng mga mauusay na vloggers dito. At sa mga trolls, sumama na kayo sa amin dito. Ipalaganap natin yung magagandang balita, yung mga fake news tsaka na yun. Pag may basihan, okay sa amin yun. No? Pero pag walang basihan, maniwala po kayo, mas masarap kasama ang nasa tamang daan kaysa po sumama kayo. Sa alam nyo naman, kayo mismo nakakaalam na wala pong basihan ang mga minamagit. So, yun lang po. Thank you very much sa lahat ng mga vloggers. Alam nyo naman, ako video man din ako dati. No? Gusto ko i-share sa inyo lang. Ako po mismo nagsasabi. Alam nyo to, kung sinong grupo kayo. Nung nasa Toro pala ako, TPMO, may lumapit sa akin na dyaryo. Ilalagay lang daw yung pangalan ko, yung report, pero magbabayad ako laga. Natatandaan mo, minura ko po at pinalayas ko. Sabi ko bilang media man dati, nakakalungkot. No? Ang tagal ko po sa industriya. 20 years po ako nasa industriya, please wag po. Kaya itong mga vloggers na nandito, alam ko, nandito kayo para patunayan ko ano yung katotohanan, kung ano yung mabuting balita. Napahaba na ako. Pero again, thank you very much sa mga magagaling at mga gwapong mga vloggers. Distribute na mga upuan dito at lamesa. Ito, no? Ayan, andito. At siguro, kinukuha pa yung mga tent, no? Wala yung tent, hindi ko nakita, at saka yung lamesa. Pero sigurado may mga kasamang tent ito at yung lamesa. So hanggang sa ngayon, nandito pa rin si Mayor Vico Soto at masayang nakikipagdaupang palad sa mga taga rito sa Barangay Bangbang.